Mga kaibigan, maligayang pagbabalik ho sa Pinas Balita. So ngayon ho ay meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Isang low pressure area po ang namataan 435 kilometers north of northeast of Bayat, Batanes. At nagbabanta na po itong pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Nasa category din po ito ng medium chance na maging isang ganap na tropical depression sa mga susunod po na mga oras. Aalamin natin yung mga detalye, pero bago natin ipagpatuloyan, baka naman pwede nyo hong i-like ang ating update. Maraming salamat po. So ngayon ho, alamin na muna natin yung tinatawag natin na forecast weather condition. Mga lugar po ito na nakakaranas ngayon ng weather system, no? At hanggang bukas po ito. So tinatawag ho natin na forecast weather condition, meron po tayong ITCC o Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto po sa Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Sacsargen, BARMM, Davao Region. Yung mga lugar ho na binanggit ko na yan ay mataas ho yung tsansa ng cloudy skies na meron pong scattered rains and thunderstorms, lalo na ho bandang pahapon at gabi hanggang bukas ho yan or bukas po ang maging effectivity niyan. Dahil yan sa ITCC. Kapag meron pong malalakas na pag-uulan, moderate at heavy rains, anumang oras, possible impact pa rin pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Sa may Bicol region naman, Eastern Visayas, sa may Caraga, Aurora at Quezon, patuloy po makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil po yan sa easterlies. So ang easterlies ay yung maalinsangan or may init na hangin na nanggagaling sa may karagataang Pasipiko. So possible impact pa rin ito yung pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area kapag nagkaroon po ng severe thunderstorms. Sa area ng Batanes ay patuloy po makakaranas ng maulap na kalangitan with isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa northeasterly wind flow o yung mahinang amihan or yung medyo malamig na hangin na nanggagaling po sa may bandang north. Possible impact pa rin posibleng pagbabaha at landslide kapag nagkaroon ng mga malalakas na mga pag-uulan. Sa Metro Manila naman, ilang bahagi ng ating bansa na hindi ko nabanggit, patuloy din makakaranas ng isolated rain showers or thunderstorms dahil sa mga localized thunderstorms. So kapag sinabi natin mga local thunderstorms, yan po ay madalas na nagpapaulan o nararanasan bandang hapon at paggabi. So ngayon, hindi naman siya masyadong naranasan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Pero bukas ho ng hapon ay mas mataas yung tsansa na maranasan yan. So possible impact pa rin ito yung pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Balikan natin yung tinatawag natin na banta ng low pressure area. Sa ngayon, ito po nagbabanta na pumasok sa loob ng ating PAR. At kung makikita nyo naman, ay medium chance ito na maging isang ganap na tropical depression. Sinusundan niya yung ihip po ng northeasterly wind flow o yung mahinang amihan. So ang tendency nito, dyan po siya ma-develop sa may taas ng extreme northern Luzon. Kasama dyan sa possible na maapektuhan ang area ng Batanes, Babuyan Islands, yan po yung dadaanan niya. Pababa po ng North Luzon at possible madaanan nito ang Central Luzon kung sakali pong hindi magbago ang kilos nito. Ito ba ay magiging banta para sa susunod na bagyo? Well, sa ngayon hindi pa natin ito may consider bilang isang banta dahil nga po marami tayong weather system na kino-consider. Meron tayong easterlies, meron tayong ITCC, meron tayong mga localized thunderstorms at meron din tayong northeasterly wind flow. So yung mga weather system na yan ay pwedeng makaapekto dito nga po sa LPA o low pressure area para po hindi ma-develop. Pero tulad na aking sinasabi, maging handa, maging alerto sa posibleng banta po ng bagyo sa mga susunod na mga araw. Yan muna ang update natin sa ngayon. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.